Habang naghihintay ng hapunan at pagdating ng iba pang miyembro ng pamilya, nanatili siya sa salis. Pansamantala iniwan siya ni Bernard. Tinungo nito ang study room, ang bahay-opisina ng mansyon. Tiyak daw na maraming trabahong nakaantabay sa nobyo. Pinumo niya ang sarili sa pagbabasa ng magazine. Is that you, Amanda? Nagulantang siya sa pamilyar na boses ng babae. Napatunghay siya. Dala ng kabang agad na lalaki sa kanyang dibdib. Tumula sa kanyang kamay ang magazine na hawak niya at nahulog sa kanyang harapan. Namutla siya at dagliring nasabayan ng pagkulugulo ng isipan. Dahil hindi galit ang nasinag niya sa mukha ni Isabela, naroon ang katuwaan sa pagkakakita sa kanya. What are you doing here, Amanda? Una lamang bahagyang astonishment, then she smiled at her again. I'm here because of me. She's my fiancé, deklara ni Bernard. Maaliwalas ang pagkakangiti nito na lumapit sa dako nila. Napatungo na lamang siya. Same gesture na ipakilala siya sa mama nito. Kinabig ni Bernard ang kanyang bewang palapit sa katawan nito. Nagpalipat-lipat ang tingin ni Isabela sa kanilang dalawa ng binata. How come? Naguguluhang tanong nito. Napanginis si Bernard. How come na ano? Umalatay sa mukha ni Isabela ang yamot. You know what I mean. Inis na tura nito. Bernard shrugged. Simply I love Isabela. Sabay dampi ng daplis na halik sa kanyang mga labi. Get it? Napatango-tango lamang si Isabela. Sa mga mata nito'y maaaninag pa rin dito na hindi ito satisfied sa sagot ng kapatid. Can you please leave us for a while, Bernard? Oh sure. Girls talk ba? Usisa nito. Yes. By the way, where's your husband? Tanong ni Bernard. He's in the garage. He's checking the battery of our car. Sa kanya ka nalang makipagkwentuhan. Muli nagkibit balikat si Bernard. I leave you for a while, han. Aniyang sumulyap sa kanya. Nang mapag-isa sila ilang sandaling binalot ng katahimikan ng salas. Pinili niyang sinalamang bumasag ng katahimikan yun. Tutal siyang may kasalanan. At sa tingin niya ito na ang pagkakataon na misi ng taon. I'm sorry, nahihiyang tura niya. Hindi niya matingnan ng diretso si Isabela nang sabihin niya ang mga katagang iyon. For what? Ani Isabela. Alam mo ang ibig kong sabihin. Mahinahing pamula niya. Because of munti ko nang masira ang tiwala mo kay Carlo. Munti ko nang matuldo ka ng pagmamahala ninyo. Gawa ng mga kasinungalingang sinabi ko sa iyo. Napamata si Isabela sa kanya. Wari sinusukat ang kaseryosohan ng kanyang tinuran. Nagulat na lamang si Amanda nang hawakan ni Isabela sa isang kamay. You're forgiven. Noon pa mang nagkalaliwagan kami ni Carlo. Nagkapuwang na agad sa puso ko ang pagpapatawad. Sinsirong pahayag ni Isabela. Kumislap ang luha niya sa mga mata. Ngunit batik kong natatak na sa isip mo. Ang kamali ang ginawa ko. Nahihiya pa rin sambit niya. Of course not, Amanda. Babae rin ako. I understand why you did that mistake. Lahat tayo nagmamahal. Unfortunately, nagkataong isa lamang lalaking minamahal natin. Minahal ang tamang salita, Isabela. She confessed. Ulat na napatin sa kanya si Isabela. Does that mean walang-wala na sa pusong mong asawa ko? Yes, pag-amin niya. At totoong umiibig ka sa kapatid ko? Yes, wala siyang dapat ikaya sa katotohanan iyon. But how come? Bumalatay sa mukha nito ang kuryosidad. Pardon me, Amanda. It's just that I know na less than a month lang na nawala rito sa mansyon ng kapatid ko upang magbakasyon sa villa. I can't believe na may mabilis na namuong relasyon sa pagitan ninyong dalawa ni Bernard. I'm not destroying his image nor discouraging you from him, ngunit batid mo naman ang reputasyon niya sa mga babae. Nagpaliwanag siya. It's a woman's thing na nagkita na sa kanya na sincere si Isabela sa ipinahayag nito. We met in San Ildefonso. Panimula niya. Ito na ang bahalang mag-assist kung naniniwala itong may pag-ibig na nagbubuklod sa kanilang dalawa ni Bernard sa maikling panahon na pagkakakilala nila ng kapatid nito. Then she continued. Napatango-tango si Isabela bandang huli nang matapos niyang isalaysay ang lahat. Astonishingly, pakiramdam na isa niyang malapit na kaibigan si Isabela. She confessed her feeling for Bernard in a woman touch. Hindi siya makapaniwalang madali siyang makapagtapat dito ng damdamin na tila walang anumang nangyaring sigalot sa kanilang dalawa. I can sense that you're truly in love with each other. Nasisiyang reaksyon pa nito. Through words in your mind, magiging masaya ka sa piling ng kapatid ko. Ginagap nito ang kanyang palad. Alisin mo na rin ang assumption mo sa isip na galit ako sa iyo because I'm not. Walang halong kaipokritohan and I'm honest with what I said. Parang may tinik na nabunot sa kanyang dibdib. I'm glad to hear that. Ilang saglit pa'y naiba na ang paksa nilang pinag-uusapan. Lighter at waris sadyang iniiwasang mapadako sa unang napag-usapan nila. Nang makarating ang ibang miyembro ng pamilya, isa-isa siyang ipinakilala ni Bernard sa mga kapatid nito.
At lalong hindi makapaniwala si Carlo nang malaman ito sa kanilang dalawa ni Bernard na may unawaan na sila. Nasa mga mata nito ang piping pagtatanong, sabihin pang sentro siya ng usapan ng pamilya sa gitna ng masaganang hapunan. Nawalan sila ng oras ni Carlo na makapagsarilinan. Kahit papano ikinahinga niya ng maluwagang ekspresyong nakabalate sa mukha ng kababata. Maliban sa unang reaksyon nitong pagkagulat, wala siyang nabasa na puot at galit sa mga mata nito. Di bali na isip niya. Marami pa ng panahon upang makapag-usap sa lang dalawa ni Carlo. Pag-uusap upang mahingi niya ng tawad ang mga kasalanang ginawa niya rito. Kailan ba binabalak ninyo magpakasal? Tanong ni Luis. Sinulyapan muna siya ni Bernard bago sumagot. Well, set it as soon as possible. Dapat lang dahil bago mo pa malaman, iniwan ka na ni Amanda sa dami ng babaeng pinalungha mo. Puska ni Timothy. Shut up. Sinibat ng masamang tingin ni Bernard ang kapatid. Admit it, bro, na may takot na namumuo sa dibdib mo na baka makarma ka kay Amanda. Gadong pa ni Brandon. Napapangiti na lamang siya. Alam niyang tuksuhan lamang yun ng magkakapatid. Hello everybody. Nagulantang silang lahat sa boses na iyon na nanggaling sa bungad ng komedor. Isang mistisang babayang bumulaga sa paningin ng lahat. Siya can be seen in their face lalo na kay Bernard. Halata sa mukha nitong matinding gulat. Very sophisticated sa suot nitong black chud top at copper pads na lalong nagpalitaw sa kaputian nito. Nagkulay suka ang mukha ni Bernard. Hindi naman alam ni Amanda kung bakit inilihan na lamang siya ng kaba sa dibdib. She doesn't know the girl, ngunit tila may nagbubulong sa kanya na may dala itong panganib sa kanya kung para saan hindi niya alam. Sa gulat ng marami, prenting lumapit ito sa kinauupuan ni Bernard na katabi niya sa mesa. I miss you, sweetheart. Tigalgal ang lahat ng kaibigan nito. Ang mukha ng binata at padaplis ng tono ng halik sa mga labi. Automatikong dumagudong sa lakas ang tibok ng puso ni Amanda. May nahahalaw na siyang sagot sa isip. Who is she, Bernard? Tiimbagang nasabi ni Luis. Pagaman nagkakaideya nito sa isip kung sino ang babae. Tila napipila ng binata. Nawala ng kulay ang mukha. Hindi ito makasagot. Noon na kinabahan si Amanda. Napalingon sa kanya ang binata. Katabi lang siya nito. Amanda, nagsusumamo ang tingin ipinukol nito sa kanya. Speak up, Bernard. Utos ni Isabel sa anak. Nanatiling tahimik lang ang ibang miyembro ng pamilya. Naghihintay ng sagot mula kay Bernard. Bernard just took a deep sigh. I presume na walang balak magsalita ang hanik ko. Anang mistisang babae. Para po sa kaalaman ng lahat, binitin nito ang sasabihin. Idinantay nito ang isang kamay sa balikat ng binata. I'm Tricia, Bernard's girlfriend. Halos manayag ang kanyang mundo sa narinig. Nakakaloka ang ngiting ipinukol sa kanya nang nagpakilalang Tricia. Napahima sa batok ang binata. Oh shit, Tricia, don't make a scene here. Mahina ngut maring sabi ni Bernard. Muli siyang nilingon ng binata. Don't believe her, honey. Masuyang wika nito na ginapang kanyang kamay. Napansin niya ang pag-ikas ng kilay ni Tricia. So siya pala ang babaeng dahilan kahit ilang linggo kong niwasan at kung ano-ano pang alibi ang sinasabi ng magaling mong pamilya. Maanghang nitong turan, not minding na nasa harap ito ng buong pamilya ng binata. Settle this out, Bernard. Maring wika ni Luis, ilabas mo siya. Nakakahiya kay Amanda. Hindi makakibos si Bernard. Siya na may napatong na lamang. Tila tupang biglang lumambot ang ekspresyon ni Tricia. Sir, you don't understand. Kumislap ang mga mata nito sa luha. I'm sorry if I didn't control my temper, but oh. Gumaralgal ang boss, no? Nagkakaganito ako dahil sa masyado kong minahal ang anak ninyo to the point na ibigay ko ang lahat sa kanya. At pagkatapos basta-basta na lamang niya ko tatalikuran upang ipagpalit sa ibang babae. Muli tinignan niya ang binata. This time hindi siya nito nilingon. She's waiting for the reply upang pabulaanan ang kasaksyon ni Tricia. Maliban sa ilang beses na paggagalawan ng firm muscle nito sa mukha at pagtiimbagang nanatiling tikom ang mga labi nito. She bit her lower lip sa ekspresyong ibinabadya ni Bernard at pag-asal pipi nito. Parang may punyal na itinarak sa kanyang puso. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob upang manatili roon. Gusto niyang hangaan ang sariling katatagan ng loob. Kumikbi si Tricia. Bakit hindi mo sabihin sa kanila ang lahat, Bernard? Alam mong mahal na mahal kita. Bakit ginawa mo to sa akin? Dahil ba sa naduduwag kang gampanan ang responsibilidad mo sa akin? Responsibilidad? Maang natanong ng mama ni Bernard. Yes, ma'am. May pananagutan na sa akin ng anak nito. I'm carrying his child. Oh my God. Tigalgal na bulaslas ni Isabela. Napapat nang napasulyap ang lahat kay Bernard. Mga pukol na humihingi ng sakit. Nagyukod lamang ito ng ulo. Sa reaksyong iyon ng binata, he gave her a radical thinking. Pawang katotohanan ng pinahayag ni Tricia. Halos maupo siya sa kinauupuan. May luhang agad na bumitin sa kanyang mga mata. Amanda,
Ang boses na yun ang nagbalik sa kanyang natural na pag-iisip. Umahon siya sa kinauupuan at nilisan ng komedor. Saka pa lamang nagunang pumatak ang luha niya sa mga mata. Oh God, what have I done to deserve you? Impit niya ang pag-iyak. Amanda, wait. Narinig niya ang wika ni Carlo na pahangos na hinahabol siya. Inabutan siya nito sa labas ng mansyon.